Kalat ngayon sa internet ang video ng pag-aaway ng isang babae at lalaki sa loob ng isang pampasaherong van. Ang pagtatalo na uwi pa sa pananakit. Ang balitang hatid ni Dano Tingkungko. Viral ngayon ang videong ito na kuha sa loob ng isang pampasaherong van. Dinig ang pag-aaway ng isang lalaki at babae. Pinagtamo ba ako rito? Tapos ngayon ganyan nasasabihin mo kung nadat ako kayo ng boyfriend mo? Ang pag-aaway biglang naging marahas. Ang kapalan mo! Alam ko nga! Huwag beses na to! Huwag ka na malakit! Huwag ka na malakit! Patayin na rin Huwag kami! ka na mukha mo! Ang ibang sakay ng van na magitan na. Pabulis mo na ako! Matapos ang ilang segundo, muling sinaktan ng lalaki ang babae. Hindi mo ba ako pinapalaman? Siyasaktan mo ako! Pinalamok na! Pinalaman Baka... Malaki natin! Tingnan mo, tasampo lang ko yun! Ang tsuper, tila napuno na. Paano naman kayo dito? Ano kami? Paano na kayo babae? Ikinabahala ng Gabriela Women's Party List ang video. Handa raw silang tulungan ng biktima kung lalapit ito sa kanila. The mere fact na she was physically violated is already a violence against her person. Sa publiko pa. Dahil sa publiko ito ginawa, may kalakip na shaming, no? May kalakip na pagpapahiya sa publiko. Kaya violation yun dun sa kanyang pagkatao. Ayon naman kay Attorney Rowena Daroy Morales ng UP Office of Legal Aid, may mga pwedeng isampang reklamo ang babaeng sinaktan. Kung sila'y mag-asawa, pwedeng kasuhan ng lalaki ng paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Bukod sa kriminal na kasong physical injuries dahil ginawa ang pananakit sa isang pampublikong lugar na posibleng ikinapahiya ng babae, pwede pa siyang magsampa ng danyos. Hindi raw sapat na dahilan ang pangangaliwa para manakit. Meron man silang relasyon o wala. Meaning kung mag-asawa sila o magka-live-in o magka-boyfriend, wala akong karapatan ang kahit na sinong tao ang nasaktan ang isa. Unless it is in self-defense. And by self-defense, ang ibig ko sabihin dyan, angkop sa pananakit, yung naunang pananakit. Dano Tingkungko, GMA News.